May ibinuhos sa inumin ko. Sino ang may lakas ng loob na magdroga sa akin? Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Bakit ka may amoy ng itim na licorice? Sino ka talaga? Pakiusap, pakawalan mo ako. Huli na. Nang gabing iyon, nahulog ako sa bitat. Sinubukan kong lumaban, pero hindi ako makawala. Ang magagawa ko lang ay makaligtas sa pagsubok na ito at maghintay sa pagbukang liwayway. Laging malamig si Ethan sa mga babae, pero ngayong gabi, ang tapang niya. Kung hindi lang ako ipinanganak na baog. Hindi sana napunta ang kama ni Ethan sa bruhang Serena na iyon. Kunchay, bantayan mo ang maliit na bruhang iyon. Kapag nagbuntis siya ng anak ni Ethan, ipaalam mo sa akin. Ethan, tingnan mo. Ang makapal ng kilay ng bata, parang sayo. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ethan, talagang anak mo ang bata. Ang babaeng nakasama ko ng isang gabi, 1 taon na ang nakalipas. Ay si Isabel nga. Kapag nakabawi ka na mula sa panganganak, magpapakasal na tayo. Palabasin niyo ako, Isabel. Ibalik mo ang anak ko. Mahal kong kapatid. Isabel, ibalik mo ang anak ko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong anak? Hindi mo ba alam na patay nang ipinanganak ang sanggol mo? Hindi. Impossible. Parinig ko lang, ang iyak ng sanggol, impossible. Kawawang kapatid, ang inosente mo. Kung magmamakaawa ka sa akin, baka ipadala kita para magkita kayong muli. Isabel, kahit mapunta ako sa impyerno, hindi kita patatawarin. Mukhang oras na para ipadala ka sa impyerno. Hindi ako patay. Isipin mo, ang kapatid na pinagkatiwalaan ko, ang magpapadala sa akin sa impyerno gamit ang sarili niyang kamay. Subalit, dahil sa isang one-night stand, ako'y nailigtas ng isang pagkakataon. Ako'y muling ipinanganak sa impyerno, at ngayon ako'y nag-aapoy sa pagnanasa. Isabel, papanabikin kita ng parehong pag-aapoy at pananakit hanggang buto. Ang utang mo sa akin. Oras ng magbayad. Ibigay ang mga baraha. Ang pangit ng kamay ko. Mga dealer ng The Ching Group, kailan pa bumaba ng ganito ang pamantayan ninyo? Ang basurang ito, ang some sa swerte ko. Tumatalo na ako. Umalis ka na, walang kwentang basura. Wala pa bang mga bagong dealer na nag-interview ngayon? Nasaan sila? Kukunin ko sila kaagad. Subukan ko. Sino ito? Wow, ang ganda niya. Ako na naman, aking mahal na kapatid. Di masama. Sa wakas, may magaling na. Mga Ginoo, ang sino mang manalo ang makakakuha sa akin. Isabel, kawili-wili ang babaeng ito. Baguhan. May kasanayan naman siya. Pero, parang maliit na bruha ang itsura niya. Sayang. Patay na siya.
Talo ka na. Ethan. Bilis, ang sisidlan ng abo. Ayaw ni Ethan sa amoy usok. Bilisin mo. Naninigarilyo ka na naman. Pasensya na, Ethan. May pagka-addict lang ako sa nikotina, kaya humithit ako. Pinagsabihan na nga ako ni Isabel tungkol dyan. Akala ko malaking bagay. Ang 3 ng spades lang pala. Kung gusto mong magtrabaho dito, dapat sundin mo ang mga patakaran. Dahil nagsalita na si Ethan, maaari kang manatili. Isabel, ang laban natin, ngayon na magsisimula. Maghintay tayo at tingnan. Ang susunod na mahuhulog sa bangin, ikaw na ang susunod. Mga Ginoo, mabuhay kayo. Lahat ng bagong dealer ay dapat pumasa sa pagsusulit ko. Kapag may bumagsak, espesyal na tutorial ang aabutin nila sa akin. Tama lang. Kung ikaw ang mananalo, ako ang mapapasa iyo. Kung ako ang mananalo, ikaw ang mapapasa akin. Ano sa tingin mo? Sige, Giliw, makikipaglaro ako sa'yo. 4 na hari. 4 na alas. Kunchay, talo ka. Paano nangyari yon? Naglarong may pusta, may bayad. Ngayong gabi, alas 10. Akin ka na. Naalala mo ba ang lugar na ito? Sino ka? Ano ang gusto mo? Naalala mo ba ang tao sa larawan? Paano ko malalaman? Mukhang hindi pa sapat ang sakit. Sabihin mo sa akin, bakit mo winasa ang pamilya Crawford noon? Sumusunod lang ako sa utos. Wala iyon sa akin. Kanino ito may kinalaman? Kay Isabel. Noon, lubos siyang umiibig kay Ethan. Para makuha si Ethan, wala siyang inintindi. Gusto niyang maging nag-iisang tagapagmana ng Crawford Group para maging ang batang ginang Chin. Naalala ko na, ikaw ang kapatid ni Isabel, si Serena. Buhay ka pa? Hindi. Ako ang dealer mula sa impyerno. Isabel, ibabalik ko ang lahat. Kasama ang lalaking pinakamahal mo. Mga Ginoo, halina't maglaro. Bilang isang dealer, hindi mo man lang matatag na mahawakan ang mga baraha. Kung hindi sapat ang iyong kakayahan, lumayas ka na. Baka madulas ang aking mga kamay, ngunit mabulaklak naman ang aking teknik. Kumusta ang aking kakayahan? Maaari mong subukan ng personal. Makipaglaro ka sa akin ng isang round. Kung hindi ka nasisiyahan, ako na ang aalis. Ikaw ang unang tao na nangahas na makipaglaro sa akin. Mula pa nung siya ay 18 taong gulang, si Ethan na ang hari ng mga sugarol. 10 taon na siyang hindi natatalo. Hindi siya taong dapat guluhin. Ang babaeng ito ay baguhan lamang. Swerte lang siya. Oo, ngayon malamang. Kailangan niyang bayaran ng lahat, kapital pati interes. Ngunit may isa akong kondisyon. Hindi ako naglalaro para sa pera. Paano mo gustong maglaro? Maglalaro ako ng bagay na gustong-gusto ninyong panoorin. Kapag ako ang natalo sa isang round, maghubad ako ng isang piraso ng damit. Ngunit kung ako ang manalo, gusto kong umupo sa pangunahing upuan. CJ, Talagang kahanga-hanga si Ethan. Natalo ako. Nanalo ulit si Ethan. Munting babae, maghubad ka. Maghubad ka. tama na. Kung naglaro ka, magbayad ka. Ngayon, umalis ka na. Hindi.
Ako ang nanalo. Bilang isang dealer, ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahang makaakit ng mga sugarol. Maliwanag, ako ang nanalo. Naglalaro ka ba sa akin? Baguhan lang ang kasanayan ko. Sana hindi ka tumatawa, Ethan. Pero ang mahalaga, nanalo ako ng deal para sa'yo. Bakit mayroon din siyang amoy ng itim na licorice? Bakit mayroon kang amoy ng itim na licorice? Ethan, magsisipag ako. Imbestigahan mo. Ang dealer na ito, si Vera. Alamin mo kung ano ang kwento niya. Kung curious ka, Ethan, bakit hindi mo na lang ako diretsahang tanungin? Pero Ethan, maaari mo ba akong tulungan? Naisip muna ito. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Lilinawin ko ang pagdududa mo, Ethan. Ethan, ayaw mo man lang, tulungan ako sa maliit na pabor na ito. Bakit mayroon kang amoy ng itim na licorice? Alam mo rin naman, Ethan, na ang sangkap na ito, ang itim na licorice, ay maaaring maging gamot o isang nakamamatay na lason. Nagtataka ako. Alin sa dalawang panig nito ang gusto mong malaman, Ethan? Sagutin mo ang tanong ko. Kung gayon, Ethan, tulungan mo muna akong isip ito. Ethan, ano ang ginagawa mo? Ito ang dapat na amoy ng isang ordinaryong babae. Ayon sa dapat, binabalaan kita. Mag-focus ka sa trabaho mo. Kung may susunod pa, hindi kita palalampasin. Serena, malamig sa gabi. Magdamit ka. Salamat, Leo. Pero hindi na ako ang dalagita ng Pamilya Crawford. Tawagin mo na lang akong Vera. Serena, oh? Hindi. Vera, sa loob ng maraming taon, tinututukan ko ang bawat kilos ni Isabel. Ano mang gusto mong malaman, pwede mong itanong sa akin. Oo nga pala, Vera, si Kunchay ay hinabol ng kanyang mga kaaway. Dugot lumalabas siya hanggang mamatay. Ang katawan ay inayos ng maayos at walang hinala na napunta sa iyo, Vera. Ganyan ang buhay. May karma. Kilala mo ba si Ethan? Ang lalaking tulad niya. Ano ang kadalasang ginagawa niya ngayon? Ang lalaking tulad niya, ang gabi ang oras na nabubuhay siya sa peligro. Malamang nandoon siya sa club naghahari sa mga sag-alan. Kung ito ang kanyang karaniwang gawain, edi ngayong gabi, iniisip niya ako. Vera, hindi mo ba sinusubukang akitin si Ethan? Para maghiganti kay Isabel? Si Ethan ay isang napakadelikadong lalaki. Hindi mabilang na babae ang sumubok. Natuksuhin siya, isa-isa. Maaaring pinahirapan niya sila hanggang halos mamatay. O kaya naman ay lihim silang tinapos ni Isabel. Ang ganitong paghihiganti ay napakamahal ang kapalit. Totoo pa rin naman na, laging gusto mo ang hindi mo makukuha. Dahil naguguluhan na ang puso ni Ethan. Ako ang magpapasiklab ng selos sa kanya. At painitin ito. Ethan, lumabas ka rito. Ako si Sutton. Wala na akong mawawala. Gusto ko lang maglaro ng baraha. Ginoong Sutton, nilalang lang ang Kin Casino para matalo ka at mawala ng lahat. Sayang naman. Napasok pa ako sa isang tiwaling kasino. Ngayon, ako si Sutton. Kahit mamatay ako rito, babayaran ni Ethan. Ang lahat. Basagin niyo yan. Tingnan natin kung kaya mo. Ginoong Sutton,
bisita po kayo ng aming casino. Kung maglalaro lang po kayo, lubos po kayong welcome. Kung hindi, huwag nyo kaming sisihin sa mangyayari. Swerte mo, bata. Tara na, tara na. Tumigil kayo dyan. Huwag na kitang makita ulit. Lumabas kayo. Alis. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong sipsipan, o kung hindi. Mahal? Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kailangan kitang magpanggap na asawa ko. Kailangan niyang malaman na may asawa na ako. Iyon lang ang paraan para talagang magliyab ang selos niya. Alam ko lang dati na mahirap ang trabaho mo. Hindi ko alam na mapanganib pala ito. Paano kung talagang nasaktan ka kanina? Gaano ako kakabahala? Ethan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kasal na kami ni Leo. Mula ngayon, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Para sa club, umaasa kami sa iyong gabay. Mabuti. Isang kasal na lalaki ang nangahas na paglaruan ako. Mahal, may narinig akong may nagkagulo ngayon. Ayos ka lang ba? Mahal, sobrang kinabahan ako. Mahal, ang sakit ng puwit ko. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? 5 taon na. Hindi mo man lang ako hinahawakan. Hindi mo ba kaya? O ayaw mo lang? Isabel, bumukas na ang mga tarangkada ng impyerno para sa iyo. Maligayang pagdating sa paraiso na inihanda ko para sa iyo. Hello, Isabel. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Pasensya na, Isabel. Ano ito? Hindi ko rin alam. Dumaan lang ako sa pasukan at nakita kong pinagkakalat ito ng lahat. Natatakot ako na makasama ito kay Ethan at sa iyo. Kaya sinikap kong tipunin ang lahat ng ito. Imposible. May kumakalat talaga ng chismis. Tama ka, Isabel. 5 taon na kayong kasal ni Ethan. Napakabuti niya sa iyo. Halatang mahal na mahal ka niya. Paano siya makikipag-ugnayan sa ibang babae? Sino kaya ang napakasama? Nangahas na magkalat ng mga chismis na ito. Sa mismong teritoryo ni Ethan, maaaring sapat ang kapangyarihan nila o sila ay... Isabel, Manahimik ka tungkol dito. Kung manggahas kang magsalita ng kahit isang salita, tatapusin kita. Magsalita ka. Totoo ba o hindi ang mga litratong ito? Sino ang babaeng ito? Natahimik ka bigla. O kaya naman, wala ka lang talagang paggalang sa akin. Lumabas kayong lahat. Isabel, ayos ka lang ba? Ikaw rin, lumabas ka. Isabel, naisip ko, kahit na may sadyang nagkalat, ng mga chismis na ito, hindi natin dapat hayaan itong kumalat. Kaya nakahanap ako ng lugar, at sinunog ang lahat ng litratong ito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Walang sinumang nakakita nito, ang magkakalat pa. Sino ka ba? Para manghimasok sa mga bagay-bagay namin ni Ethan. Isabel, pinatuloy mo ako sa club noon, at hindi ko iyon nakalimutan. Nakabutihan, mas nakakaintindi ang babae sa kapwa babae. Baka hindi mo dapat ako agad-agad itinataboy. Baka matulungan pa kita. Tutulungan ako sa ano? Tulungan kang hanapin ang utak sa likod ng mga chismis na ito. O kaya, tulungan kang mabawi ang lahat ng gusto mo. Kasama na ang pag-ibig ni Ethan. Sige. Tulungan mo ako na maangkin ang kanyang katawan at puso. Isabel, maaari bang itanong kung ano ang tunay na problema sa pagitan mo at ni Ethan? Ang aming anak. Lagi raw akong hindi sapat na nagmamalasakit kay Lily. Ayon kay Ethan, na hindi ako mabuting ina. Isabel, pagdating sa mga anak, ang pagsisikap ay laging may kapalit. Narinig kong malapit na ang birthday ni Lily. Bakit hindi ka maghanda ng birthday party? Masaya si Lily. At makikita ni Ethan kung gaano ka nagmamalasakit. Honey, sa ilang araw na lang, birthday na ni Lily. Gusto niya ang mga prinsesa sa fairy tale. Maghanda tayo ng theme party para sa kanya. Ikaw ba ang gumawa nito? Oo. Honey, ako ang nanay ni Lily. Sino pa ba ang gagawa? Hindi kita nakitaan ng ganito kalaking pagmamalasakit kay Lily noon.
Ano ba nang nangyari sa'yo ngayon? Aminado ako na hindi ko siya napapansin noon. Pero simula ngayon, mag-aaral ako kung paano siya pakisamahan ng maayos para ang pamilya nating tatlo ay lalong maging masaya. Gawin natin ang gusto mo. Sige. Hello, Isabel. Pumayag si Ethan na mag-party para kay Lily. Pero dahil ikaw ang nag-isip ng plano ngayon, tungkol sa mga dekorasyon, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala, Isabel. Tutulungan kita hanggang sa matapos. Pero, mas mabuting sa bahay na lang gawin ang birthday party. Mas magiging maginhawa ang kapaligiran, at mas comfortable si Lily. Para sa mga maliliit na bagay na ganito, ikaw na lang ang bahala. Sa pagpasok ko sa inyong tahanan, isang hakbang na lang ako kay Ethan. Isabel, nandito na ako. Pero Isabel, alam mo ba, hindi si Ethan mismo ang gusto ko, kundi ang kanyang puso. Isabel, wala ba sa bahay si Ethan? Nasa kanyang pag-aaralan siya at nagtatrabaho. Anong problema? Mabuti naman at nasa bahay siya. Naisip ko lang, Isabel, pagkatapos ng lahat ng iyong pagsisikap sa paghahanda ng birthday party ni Lily, dapat talagang makita ni Ethan ang iyong mga pagsisikap. Pero laging abala siya. Siguro dapat akong pumunta doon at makuha ang kanyang atensyon. Huwag, Isabel. Masyado namang halata yon. Ayos lang, mamaya, ayusin ko ang pagbubukas ng mga regalo. Tapos makikita ni Ethan kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap. Mga regalo. Isabel, hindi mo nakalimutang bumili ng birthday gift para kay Lily, di ba? Ang ganitong bagay. Kung hindi mo sinabi sa akin, paano ko malalaman? Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagkulang. Pero Isabel, may oras pa. Bumili ka ng regalo para kay Lily. Ako na ang bahala sa mga dekorasyon. Sige, aalis na ako. Eldenet. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para lumapit kay Ethan. Binibini. Hindi pa kita nakikita dati. Sino ka? Lily, kumusta? Ako si Vera. Kaibigan ako ng nanay mo. Tita Vera. Ang ganda-ganda mo. Pareho tayong malalaki ang mata. Kung hindi namatay ang anak ko noon, malamang kasintanda na niya ngayon. Bilis, sumama ka sa akin sa Avenida Orion. Bumili tayo ng regalo para sa munting prinsesa. Pero, si Ethan at Vera lang ang nasa bahay ngayon. Hindi ka ba nag-aalala? Nag-iisip ka ng masyado. May asawa na si Vera. Para lang sa asawa niya ang puso niya. Bakit pa siya magkaka-interes sa ibang lalaki? Tita Vera, gusto ka ni Lily. Pwede ba madalas kang sumama sa paglalaro ni Lily? Siyempre naman. Maglalaro ako ngayon ng isang laro sa iyo. Ayos lang. Ang galing. Mahilig na mahilig maglaro si Lily. Ano yon? Taguan. Sige. 100. 99. 98. Magtatago na ako. 97. 54. 53. 52. 51. Ito na siguro ang pag-aaralan. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok dito? Nasaan ang seguridad? Huwag. Ako at si Lily ay naglalaro ng tagu-taguan at ayaw mo namang masira. Ang saya ni Lily, di ba? Tita Vera. Nakatago ka na ba? Magsisimula na akong maghanap sa'yo. Nakatago ka sa likod ng kurtina sa kwarto ko. Kapag nahuli ka, paano mo i-explain yon? Lumabas ka. Tita Vera. Efe. Ethan, hindi maganda para kay Lily. Na makita tayong ganito, di ba? Paano natin i-explain yon? Tita Vera, nandito siya.
Bakit wala rin siya rito? Tita Vera, saan ka pumunta? Salamat, Ethan. Salamat sa'yo, hindi ako nahahanap ni Lily. Pinagliyab mo ako. Tatakas ka. Ethan, sinusubukan mo ba akong lokohin? Napakamaingat mo sa paglapit sa akin, pero hindi ka nagdala ng wire. Sayang lang ang pagpunta mo. Kaya, kriminal lang ang tingin mo sa akin. Akala ko. Pagpasok mo sa Kin Corporation bilang dealer. Paulit-ulit na umaakit ng atensyon ko. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Pera. Oh. Katanyagan. Ang hinahabol mo ay ako. Matalino nga si Ethan. Wala kang maluloko. Yung dating mo kanina, akala ko, gusto mo akong maging kabit mo. Isang babaeng may asawa. Kawalang hiyaan. Ikaw naman, Ethan, isang lalaking may asawa. Matapang ka bang magsabing hindi ka? Naakit sa akin. Mag-asawa tayo. Mula ngayon, pareho tayong gagawin ang lahat ng makakaya para magtrabaho sa kasino. Umaasa kami sa suporta mo, Ginoong King. Maloko mo ang iba, pero hindi ako. Magsalita ka, o mamatay. Pumili ka ng isa. Akala ng lahat, magkasintahan kami ni Leo. Pero peke lang iyon. Isang pagpapanggap lang iyon, ginawa niya sa harap ng iba. Ito ang totoo. Maaga akong naulila, at hindi ko kayang buhayin ang sarili ko. Kailangan kong umasa sa kanya. Kaya naman nakinig ako sa kanya, at hinayaan kong abusuhin niya ako. Kaysa sabihin, ayaw kong makatakas, mas tama sigurong sabihin hindi ko kaya. Kaya, ano ang kinalaman ko dyan? Akala ko, maawa ka sa akin, Ethan. Ninang, nakauwi na po kayo. Nasaan si Vera? Nandito lang siya kanina, pero hindi ko alam kung saan siya pumunta. Abala pa ba si Ethan? Opo, hindi pa siya lumalabas. Bakit mo naman naisip na maaawa ko sa'yo? Dahil lang ba? Magkalapit tayo ngayon. Nagkakasama sa isang silid. At hindi mo ako itinutulak palayo. Alam ba ni Isabel? Nagplano ka para mapalapit sa kanya. At ang totoo pala ay ang asawa niya. Ang gusto mo. Sasabihin mo ba sa kanya? Mahal. Vera, nasaan kayong dalawa? Kung mabuhay ka man o mamatay, wala akong pakialam. Talaga? Isabel, nandito kami ni Ethan. Nasa silid aklatan. Mahal. Anong ginagawa ninyong dalawa? Isabel, tapos na ang mga dekorasyon para sa birthday party ni Lily. Lahat ay handa na, wala ka sa bahay kanina. Kaya naisip kong, ipauna muna kay Ethan. Para makita kung magugustuhan ni Lily. Mahal. Totoo ba yan? Kung hindi, sa tingin mo ba may gagawin ako sa kanya? Handa na ang hapunan. Magsisimula na ang birthday party. Mahal, tara na. Maligayang kaarawan, Lily. Sana ilagi kang ligtas at malusog. Ethan, salamat. Salamat saan?
Salamat, Ethan, sa pag-aalaga mo palagi. Sa akin. Ethan, ano ng problema? Hindi mo ba nagustuhan ang pagkain ngayon? Sumama ka sa akin sa labas. Huwag mo nang pagawain. Hindi ka welcome sa pamilya Kin. Umalis ka. Ethan, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Huwag kang maglalaro ng mga trick. Sa pagkakataong ito, pustahan ko, magugustuhan mo ako. Talagang matatalo ka. Ang pamilya, ang laging magiging hangganan ko. Talaga ba? Pero pakiramdam ko, malapit na akong manalo. Ethan, Wrong, ano na ang nalaman mo tungkol sa background ni Vera? ang file ng babaeng ito ay ganap na malinis. Pero Ethan, lahat ng hindi kilalang variable ay mapanganib na signal. Siguro dapat nating ipawala siya. Ethan, ano sa palagay mo? Hindi pa. Mayroon din siyang amoy ng itim na licorice. Ipagpatuloy ang investigasyon. Sabihin mo sa akin kapag may nalaman ka. Sige. Salamat. Mas magiging maingat sa iyo si Ethan. Mula ngayon, mag-ingat ka. Ang galit ay isa ring emosyon. Ang isang tulad ni Ethan ay hindi nagpapakita ng emosyon sa isang hindi importante. Makatwiran. Dapat totoo ang pain para kumagat ang isda. Kaya, kailangan pa rin kita para tulungan akong magpanggap. Bakit kakaunti ang tao ngayon? Nasaan si Vera? Tinawag siya ni Leo. Pag-alis niya, umalis na rin ang lahat ng mga sugarol na malaki ang taya. Sinabi ko na ito dati. Ang mga nakakasuklam na social event, ayoko nang pumunta. Wala kang karapatang magsalita dito. Huwag kang magmalabis. Asawa ako. Hindi ari-ari yan. Umalis ka. Umalis ka. Sinabi kong umalis ka. Tulong. Tulungan ninyo ako. Halika rito. Umalis ka. Nawala ang nanay at tatay ko noong bata pa ako at hindi ako makapaghanap buhay. Kaya umaasa lang ako sa kanya. Kaya nakinig ako sa kanya at hinayaan kong abusuhin niya ako. Hindi sa ayaw kong tumakas. Kundi hindi ko kaya. Tulong. Pakiusap. Sa round na yon, hindi ka dapat tumaya ng malaki. Tama. Mahal, tumigil ka ng paghampas sa akin. Alam kong nagkamali ako, mahal. Patawarin mo ako. Ethan, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka.
Nasaktan mo siya. Ethan, ang init sa iyong mga mata ay nagsabi na sa akin na ang apoy ng selos ng isang lalaki ay nag-aalab na sa iyong puso. Mahal, hindi ba busy ang club ngayon? Bakit ka ganoon kagang umuwi? Sino ang nagpahintulot sa'yo na magsuot ng bestidang ito? Hubarin mo yan. Mahal, huwag kang magmadali. Huhuberin ko na ito ngayon din. Mahal, handa na ako. Mahal. Kasalanan ko, ang bagal ko kasi. Kaya nawalan siya ng gana. Vera, tingnan mo itong dalawang damit. Alin ang mas maganda? Yung kulay rosas sa tingin ko, lalong pumuti ang kutis mo, Isabelle. Tama ka. Yun ang suot ko, kagabi. Kaya pala nagustuhan ng asawa ko. Isabel, parang ang saya-saya mo ngayong araw. May magandang nangyari ba kahapon? Kasalanan ni Ethan. Ang bilis niyang mainip kagabi. Pagdating namin sa bahay, bigla na lang siyang parang hayop kung kumilos. Mukhang kailangan kong maghanda pa ng mas maraming damit na gusto niya mula ngayon. Hindi ako makapaniwala na nakuha pang mag-enjoy ni Isabel yon. Mukhang oras na para bigyan ng malakas na gamot si Ethan. Asawa mo si Vera. Ang mga bagay-bagay niya ay nasa sa iyo ang desisyon. Bibigyan ka namin ng sapat na pera. Ang tao, salamat, Ginoong Torres. Sa iyo na si Vera. Oo nga pala, ilalagay ko ang pampakalma sa gatas na kadalasan niyang iniinom. Pagkatapos, ipapadala ko siya sa iyong VIP room. Ethan, may kaibigan ako sa ospital na nagsabi sa akin, may kasaysayan ng buong facial plastic surgery si Vera. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring para burahin ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Talagang mapanganib siya. Umuwi ka na. Ethan, hindi isang simpleng tao, si Vera. Walang dapat mangyari sa kanya. Ako, sandali lang, ng kalibugan. Mula ngayon, hindi na ako maglalakas loob. Hindi na talaga. Sandali lang ng kalibugan. Kayong dalawa, nagkakamot-kamot na kayo sa club, di ba? Matagal na kitang ayaw makita. Sabihin mo, alin sa mga kamay mo ang nangharas sa mga babaeng dealer? Ako, Ayaw mong sabihin, ha? Tatakbo ka? Vera, sino yan? Nakaligtas na tayo. Sigurado ka bang nakaligtas ka na? Anong gagawin mo? Ethan, nandito ako. Ethan, iligtas mo ako. Tulong. alisin mo sila para sa akin. Ethan, huwag. Ethan, huwag. Ethan. Ayos ka lang ba? Ethan, bakit ka nandito? Natatakot ako. Ayos na ngayon. Natatakot na talaga ako. Pasensya na, Ethan. Hindi ko sinasadya. Sobrang sakit lang kasi. Ang sakit. Hindi ba't sinabi mo, gusto mong maging babae ko? Bakit mo ako itinulak?
Ethan, dati mong sinabi na ang iyong hangganan ay ang pamilya. Gayon din ako. Hindi tayo pwedeng maging ganito kasarili. Mula ngayon, sa pribado, huwag na tayong magkita ulit. Vera, dahil ang layunin mo ay lumapit kay Ethan. Bakit mo siya tinanggihan? Ngayon, iniligtas ako ni Ethan. Totoo na nahuhumaling siya sa akin. Ngunit kung madali ko lang, tanggapin ang kanyang pag-ibig, magiging alaga lang niya ako. Tulad ni Isabel, isang walang kwentang palamuti. Ang gusto ko ay higit pa doon. Gusto kong siya ay lubusang umibig sa akin. Na mabaliw siya sa akin. Pagkatapos, gagawin kong abo ang puso ni Isabel. Nasaan si Vera? May biglaang problema daw sa pamilya niya, kaya nag-leave siya ngayong araw. Nang walang pahintulot ko, sino ang nagpahintulot sa kanyang umalis? Ethan, karaniwan kapag ang mga tauhan dito ay nag-leave, hindi mo naman ito pinapansin. Isang babae, na dumarating kung kailan niya gusto, at nawawala kung kailan niya gusto. Ang lakas ng loob na paglaruan ako ng basta-basta. Ethan, nahulog ka na. Kay Vera. Daddy, nandito ka na. Alam ni Daddy na namimiss mo ako, kaya maaga akong umuwi. Matagal na hindi nakakapunta dito. Si Tita Vera para makipaglaro. Sobrang namimiss ko siya. Daddy, binigyan mo ba siya ng sobrang daming trabaho? Kaya ba hindi siya nakakapaglaro sa akin? Ang sama mo. Si Tita Vera ay kaibigan ni Mommy. Tanungin mo si Mommy tungkol dito. Mommy, tawagan mo na si Tita Vera. Sobrang namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita ngayon din. Lily, huwag kang ganyan. Kung makipag-usap sa akin, nanay mo ako. Baka mapalo ka. Ano? Wala ka sa club. May mga nangyari kasi kamakailan. Nag-leave ako sa club. Ha, sige na. Usap na lang tayo mamaya. Gusto ka raw makita ni Lily. Pumayag si Vera na dumating para mag-dinner mamayang gabi. Yehey! Maria, opo, ma'am, maghanda ka ng isa pang set ng kubyertos mamayang gabi. May bisita tayo. Sige po. Oo nga pala. May kasunduan sa trabaho si Ethan mamayang gabi. Huwag mo na siyang paghandaan. Naiintindihan ko po. Ang tagal na, naming hindi nagkakasama sa hapunan ni Lily. Makikikain ako sa kanya mamayang gabi, bago lumabas. Yehey! Ang galing naman. Mamayang gabi, kasama ko, sina Daddy at Tita Vera, pareho. Halika, makikipaglaro ako sa'yo. Vera, simula nang makita ka ni Lily noong nakaraan, paulit-ulit na niyang hiniling na makita ka. Tungkol sa birthday party ni Lily, ikaw ang dahilan ng tagumpay noon. Isabel, ikaw at si Ethan ay laging maingat na nag-aalaga. Sa amin, ito ang pinakamaliit na magagawa namin. Ethan, ang tagal nating hindi nagkita. Engan, Tingnan mo, hindi ko inakala na si Leo, na karaniwang mukhang napaka-refined. Pagdating sa bagay na ito, sorpresang napaka-impatient pala. Sandali lang yon ng pagkagusto. Nahihiya ako na nakita mo yon, Isabel. Isabel, nagdala rin ako para sa iyo ng regalo. Nag-aral ako ng perfumery noon, at nalaman ko na ang mga amoy ay hindi lang nakapag-iimbak ng mga alaala, kundi nakakapukaw din ng damdamin. Sana ang kandilang may pabango na ito ay makapagpalapit kay Ethan at kay Isabel sa gabi. Hindi masama. Anong amoy ito? Ito ang natatanging amoy ng itim na licorice, malalim at misteryoso. Binigyan ko ito ng pangalan. Hindi malilimutan. Mahal. Amuyin mo. naamoy mo na nga. Di ba, hindi mo makakalimutan? Ethan, subukan mo kaya? Nagustuhan mo ba?
喜欢。 Tita Vera, nandito ka na rin. Sobrang namiss kita. Namiss ka rin ng tita. Sa kindergarten noong isang araw, nagturuan kaming gumawa ng mga proyekto. Gumawa ako ng tasa, para sa'yo. Nasa cabinet. Talaga? Sige, titingnan ko. Ethan. Nandyan si Isabel. Kung makita niya tayo, paano mo i-explain yon? Ano naman? Si Lily. Paano kung makita tayo ni Lily? Ethan. Lumampas ka na sa hangganan. Isabel, naalala ko lang, may aasikasuhin pa ako sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Lily, ang regalo mo para kay Tita Vera. Sobrang nagustuhan niya. Bababa ulit ako para sa hapunan sa susunod. Paalam. Paalam. Hoy, mahal. Hindi ba't sabi mo maghahapunan tayo? Sa bahay mamayang gabi. Saan ka pupunta? May nangyari sa club. Aalis na ako. Mukhang, oras na para isara ang lambat. Bakit mo ako pinagkagusto? Sa isang taong hindi naman dapat. Kung mas maaga ko sana siyang nakilala, hindi sana ganito kasakit, hindi ba? Dahil ayaw mong iwan ako. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Ethan, ayokong magkamali ka ng desisyon. Dahil lang sa sandaling pagnanasa at pagiging padalos-dalos. Paano kung hindi lang ito padalos-dalos? Vera. Seryoso ako sa'yo. Dahil sa isang bigong pag-aasawa, punong-puno na ako ng mga galos. Kaya, Ethan, kahit na gusto kita, hindi ko basta-basta mapapaniwalaan na seryoso ka sakin. Base lang sa kwentong isang panig mo. Sabihin mo sakin, ano nang dapat kong gawin? Patunayan mo sakin. Sa susunod na Sabado, kung hahanapin mo ako, sa'yo na, ako. Mahal, nakikita kong tinitignan mo ang birthday ko. Hindi ka naman nagpaplano ng sorpresa para sa akin, di ba? Dito na lang tayo sa bahay ngayong taon. At magdiwang ng maayos. Okay. Sa susunod na Sabado, kung pupunta ka sa akin, magiging akin ka na. Mahal, ikaw ba yan? Isabel, maligayang kaarawan. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Nasaan si Ethan? Hindi ko siya nakita nang pumasok ako kaninang umaga. Isabel, wag mong isipin ng masyado, abala at magulo ang club. Normal lang na abala si Ethan. Dahil mag-asawa na kayo, wala nang iyo at akin. Kung gusto mong magdiwang ng birthday mo kasama siya, pwede kang maging mas aktibo. Pumili ako ng damit para sa iyo. Isabel, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito, di ba? At hindi mo ba sinabing, mahal ka ni Ethan kapag nakapink? Talagang, tamang-tama ang pinili kong damit na ito. Isabel, bakit hindi mo suotin ang damit na ito ngayong gabi? Suotin ang damit na ito at hanapin si Ethan? Pwede kayong magkaroon ng pribadong oras sa hotel.
Aalis na ako. Ethan Kin, ngayon nasa sayo na. Ang pagpili. Ethan. Sabi ni Isabel, maghihintay siya sa'yo ngayong gabi sa kwarto 307 sa Grand Garden Hotel. Ngayong gabi ang Grand Garden Hotel, kwarto 312. Maghihintay ako. Sa susunod na Sabado. Kung pupunta ka sa akin, magiging akin ka na. Honey, nandito na ako. Binibining Crawford. Ako po ang shift manager mula sa ang Grand Garden Hotel. Ito po ay isang bote mula sa kaparehong taon ng pagkain ng iyong kapanganakan. Ito ay pulang alak mula sa French Estate. Sa ngalan ng buong staff ng hotel, binabati ka namin ng isang maligayang kaarawan. Nandito ka na. Ngayon ay naniniwala ka na. Sa sinabi ko, di ba? Handa na ang paliguan. Hintayin mo ako. Vera, nasaan ka? Isabelle, anong problema? Nakapag-book na ako ng hotel. Pero ngayon si Ethan ay hindi mahanap-hanap. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya ginagawa ito sa akin? Isabel, hindi kasama mo si Ethan ngayong araw. Sa napaka-importanting araw na ito. Hindi man lang siya nagbati sa iyo ng maligayang kaarawan? Nawala siya. Isabel, bakit hindi mo tanungin si Ethan? Sabi ko nawala siya. Tinawagan ko siya, hindi siya sumagot. Tinanong ko si Rong, sabi rin ni Rong, hindi niya alam kung nasaan siya. Vera, sabihin mo sa akin. Kasama ba niya yung babaeng iyon ulit? Nababaliw na ako. Isabel, huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Humimok ka ng malalim. O kaya, tingnan natin sa ibang paraan. Talaga bang ganoon ka? Nag-aalala kay Ethan? Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Siya ang lahat sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Ang kaarawan ko ay nangyari sa parehong araw ng The Chin Group na pagkain para sa IPO. At lahat ng tao ay nakalimutan ito. Siya lang ang pumunta. At binigyan ako ng maliit na cake. Mula noon, nahulog na ako sa kanya. Gusto ko siya. Siya lang ang gusto ko. Vera, sasamahan mo ba ako? Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Nakakalungkot talaga ako. Pakiusap, samahan mo ako. Isabel, wala ako sa labas ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Tiisin mo lang ang gabing ito at tiyak na tutulungan kita. Ayusin si Ethan. Salamat sa pagpunta ngayong gabi. Nahanap mo ako sa gitna ng kawalan. At pinaramdam mong mahal ako. Ako ay sayo. Isabel, maligayang kaarawan. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang nakapatay. Ikaw lang ang meron ako, Ethan. Bakit mo ako Gina ganito?
Bakit mo ako Gina ganito? Tanggalin mo. Binibini, nandyan ka ba? Hindi mo ba maintindihan? Sinabi ko sa'yo, tanggalin mo. Mahal, birthday ko ngayon. Bakit wala ka rito sa tabi ko? Ganoon na ba kalaki ang galit mo sa akin? Hindi. Gusto kita. Gusto kita sa bawat sandali. Kapag desperado na ang tao, nawawala sa sarili. Isabel, lalong tumataginting ang plot na ito. Mahal. Ethan. Sabihin mong mahal mo ako. Mahal. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Sa ebidensyang ito, at sa puso ni Ethan. Sapat na yan para hatakin ka sa impyerno. Hindi ba't dati mong sinasabi na ako'y isang hindi kilalang panganib? Bakit mo ako nilalapitan muli? Sa lahat ng mga taong ito, bawat babaeng lumapit sa akin ay may hinahangad. Gusto nila ng pera, pakinabang. Isang matatag at mayamang buhay, ikaw lang ang naiiba. Ako ang gusto mo. Mabuti ka sa akin. Mabuti kay Lily. Minsan, may nararamdaman ako na baka tayo ang tunay na pamilya. Ang pagdating mo rito ay nagpadalangin sa akin kung maaari rin akong magkaroon ng isang payak at masayang kinabukasan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang ako na kilala mo ay hindi ang tunay na ako? Eh di tatanggapin ko yon. Maniwala ka man o hindi, ang puso ko ay hindi pa kailanman tumibo. Para sa iba, kundi ikaw. Pero si Isabelle ang asawa mo. Hindi ko siya mahal kahit kailan. 6 na taon na ang nakalipas na droga ako at napagdaanan ang isang gabi kasama siya na nagresulta kay Lily. Kaya, hindi niya sinadyang pilitin ako noon. Sa lahat ng mga taong ito, Mahigpit kong dinisiplina ang sarili ko na lumayo sa mga babae. Partikular para maiwasan ang gayong pangyayari. Na mangyari muli. salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pagkamatay ng aking mga magulang, hindi ko naisip na may magmamahal sa akin ng tunay muli. Pero, paumanhin, hindi ko pa lubusang nahulog sa bangin. Si Isabel, kailangan kitang gamitin. Ang tagal-tagal mo nang nag-asawa sa pamilya Chin. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang mga patakaran. Ang pamilya Chin ay isang pamilyang mayaman sa kasaysayan, hindi galing sa karaniwang pamilya. Ang asawa mo ay nasa labas at nagpapakahirap, araw-araw. Hindi kanya sinamahan sa iyong kaarawan, kaya't dito ka sa akin pumunta, para magreklamo. Mukhang nagsasawa ka na sa pagiging ang batang ginang Chin. Ma, pasensya na po, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Huwag mong kalimutan. Ngayong bumagsak na ang Crawford Pharmaceuticals, ang buong pamilya ay umaasa na lamang kay Ethan. Kung gusto mong makapagpabisa sa isang lalaki, sa halip na magtampo at mag-isip ng masama, dapat kang magsumikap sa mga mahalagang bagay. Kung hindi ka makapag-anak ng lalaki, lumayas ka na at magbigay daan. Ma, tungkol dito, kami ni Ethan ay may sarili naming plano. Bukod pa riyan, nasa mahalagang yugto pa siya ng kanyang karera. Dapat lang nating maghintay-hintay muna. HMPH. Hello. Bobo, naglakas loob ka pang mang-asal sa akin. Pasensya na, Isabel, gusto mo bang mamatay? Isabelle, huwag kang magalit. Tulungan kita. Isabelle, tunay kang natural na maganda. Kahit ang mga paa mo ay napakaganda. Kaya naman napangasawa mo si Ethan. Lahat ng babae ay naiinggit sa iyo. Wala pa akong natatanggap na anumang paliwanag mula kay Ethan, mula kagabi. Ano ba ang ibig sabihin yan? Isabel, lalo na sa panahong ganito, kailangan mong manatiling kalmado. Kung maghihintay lang ako ng ganito, mababaliw talaga ako. Isabel, sa panahong ganito, bakit hindi mo hayaan ang mga nakatatanda sa pamilya Kim na magsalita? Wala sa mga Chin ang may gusto sa akin. Pumunta ako kay Ginang Chin.
Kaninang umaga, umaasang, siya'y magbibigay ng magandang salita para sa akin. Ano ang nangyari? Ang sabi pa niya, kasalanan ko raw, kung bakit hindi ko maipanatili ang isang lalaki, at sinabihan pa akong magkaroon ng pangalawang anak. Hindi ko nga makita, si Ethan, paano ako magkakaanak? Posible bang si Ginang Kin ay gusto kang magkaroon ng isa pang anak na lalaki? Paano mo nalaman? Kung ganoon ang sitwasyon, may problema tayo. Kung si Ginang Kin ay nagmamalasakit sa bata, paano kung ang babae ni Ethan sa labas? Isabel, nagsalita ako ng walang pasabi. Pasensya na. Magpatuloy ka. Kung ang babaeng iyon sa labas ay manganak ng lalaki bago ka, siguradong si Ginang Kin ay Vera, mukhang masyado kitang pinalaki. Naging napakatapang mo na, ano man ay sasabihin mo. Isabel, alam ko na ang sasabihin ko ay magpapagalit sa iyo. Pero para ito sa ikabubuti mo, kaya kailangan kong sabihin. Ang pinakamadali ang gawain, ngayon ay alamin ang kalagayan ni Ethan. Sige. Sa totoo lang, ang pagtukoy kung nangangaliwa ang isang lalaki ay napakasimple. Kailangan mo lang magmasid ng mabuti. Iyon lang ang kailangan. Mga lalaking manloloko ay madalas makalimutan na ang isang maitim na Amerikana ay madaling magpakita ng buhok ng kasintahan. Gayon din ang mga gamit ng babae ay maaaring kusang lumitaw sa loob ng kotse. Sobrang miss na miss kita. Miss na miss din kita. Ang tumitibok na puso ay parang ubo. Imposibleng itago. Kapag umibig na ang isang lalaki, ang hindi mapigilang kasiyahan, ang unang magtataksil sa kanila. Isabelle, ayos ka lang ba? Ethan, may iba talaga siyang babae. Isabel, lubos kong naiintindihan. Ang pag-aasawa sa mayamang pamilya ay mukhang maluho. Pero sa totoo lang, puno ito ng sakit na hindi maunawaan ng karaniwang tao. Kung gusto mo ng matatag na buhay, ikaw ay nakatali sa magkabilang interes. O kaya, O ano pa? makinig ka kay Ginang Kin at magkaroon ng pangalawang anak. Hindi sa ayaw ko, kundi hindi ko kaya. Isabel, hindi makapagkaanak. Ano ang ibig mong sabihin yan? Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Hindi makapagkaanak. Sino yung tao sa likod ni Isabel? Hindi ko pa siya nakikita dati. Dr. Barto, lagi akong nagtiwala sa iyong kakayahan. Basta magagamot mo ang aking kawalan ng kakayahang magkaanak, sabihin mo ang presyo mo, magbabayad ako kahit ano ang kailangan. Binibining Crawford. Ang iyong kondisyon ay minana. Dagdag pa, huli ka na sa pinakamainam na edad para sa paggamot. Nangangamba ako na mahirap makamit ang mga resulta na ninanais mo. Isabel Crawford, napakalayo na ng narating ko. Nagplano sa bawat hakbang para lang matalo ng walang silbing matris na ito. Kung noon, hindi ko ginamit si Serena para manganak kay Lily, yang anak sa labas na yan. Malamang, hindi ko pa rin sana nakapasok sa pinto ng pamilya Chin. Kaya buhay pala ang anak ko. Si Lily ang anak ko. Isabel, salamat sa iyong katangahan sa pagpapalamang sa akin ng katotohanan. Huwag kang magmadali. Babayaran ko ito. Unti-unti. Lily, gusto ko sanang lumapit at yakapin ka. Nais ko sanang narito ang iyong masaya, magandang sarili, dito mismo sa harap ko. Pero ngayon, napakalaki ng panganib. Isang maling hakbang lang at magkakawatak-watak ang lahat. Maghintay ka lang ng kaunti para sa akin. Dr. Barto,
Saan ka naglibot at nag-aliw? Hindi mo naman ako nakalimutan, di ba? At ako rin. Dr. Barto, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Gusto mo bang sumama sa akin para mag-inuman? Huwag kang masyadong excited. Walang kasiyahan sa pag-inom lang. Maglaro tayo ng nakaka-excite. Sige. Kahit anong gusto mong laruin, lalaruin natin. Mataas na baraha ang panalo. Kung ikaw ang manalo, lahat ng perang ito ay sa iyo. Pero kung ikaw ang matalo, Dr. Barto, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Anong kahilingan? Sasabihin ko sa iyo pagkatapos nating hindi mo dapat pinakikialaman. Ano ng problema, Dr. Barto? Hindi ka naman natatakot, di ba? Ibigay ang mga baraha. Isa na lang ang baraha, Dr. Barto. Tumaya ng malaki o tumaya ng maliit. Tanong pa ba yan? Maliit, syempre. Pasensya na, Dr. Barto. Natalo ka. Naglar ka, magbayad ka. Oras na para tuparin mo. Ang pangako mo, di ba? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang mga resulta ng pagsusuri ni Isabel. Isabel, ang kapal ng mukha mo. Kung hindi ito, ipinadala sa akin. Hindi ko malalaman na may babaeng ganap na baog sa bahay na ito. Kaya pala palagi kang may dahilan noon. Kung hindi ka magkaanak, umalis ka na. Ma, may tao talagang naninira sa akin. Huwag kang maniwala sa kanila. Ako, bata pa ako, at napaka-healthy ko. Paano ako mabaog? At saka, anak ko si Lily, di ba? Huwag ka nang magsalita. Resulta lang ang importante sa akin. Sa loob ng isang buwan, kung hindi ka buntis, papahiwalayin ko si Ethan sa'yo. Isabel, nais kong malaman kung nasiyahan ka ba sa regalong ito na ipinadala ko sa iyo. Isabel, Sinusubukan kong makontak si Vera. Nasaan siya? Isabel, ano ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo, ngayon ng isang sikreto. Kung mangangahas kang magsabi kan inuman, papatayin kita. Huwag kang mag-alala, Isabel. Hindi ako magsasalita kung hindi ka naniniwala sa akin. Maaari mong kuhanin ang buhay ko ngayon din. Hindi na ako maaaring magkaanak pa. Ngunit kailangan kong magbuntis sa loob ng isang buwan. Kung hindi, ganap na, mawawala sa akin si Ethan. Isabel, hindi naman ito ganap na. Walang solusyon. Talaga. Maaari kang humanap ng isang tao. Pinagkakatiwalaan mo para magbuntis para sa iyo. Pag-isipan mo, kahit na iba ang magdalang tao, ang sanggol ay magiging sa iyo pa rin. Kapag ang posisyon mo sa pamilya Kin ay naging matatag na, maaari mo na lang silang bayaran, hindi ba? Magandang ideya pala iyan. Ngunit saan? Ako makakahanap ng tamang tao. Ikaw na ang maging iyon. Ako, hindi ko kaya. Isabel, asawa ako ni Leo. Kaya nga, ikaw ang pinakamagandang pagpipilian. Eksaktong dahil, asawa ka ng iba, hindi ako nag-aalala. Kung isang, bata at sultrang babae, baka mag-alala ako. Nahabulin niya si Ethan. Hindi, Isabel. Isabel, hindi ito tungkol sa pera. Ikaw ang nagsabing, maalala mo ang kabutihan ko, at gagawin mo ang lahat para sa akin. Vera, kung tutulungan mo ako ngayon, ikaw man, o si Leo, sisiguraduhin kong pareho kayong angat ng mabilis. Mahal, nagtatrabaho ka na naman ng sobrang late. Magpahinga ka.
Ano ng problema ngayon? Bakit ang init-init? Isabel, anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Sa ganitong pagkakataon, kung hindi ka susuko, mamamatay ka. Vera, anong ginagawa mo rito? Pinapunta ako ni Isabel. Si Isabel ba ang nag-utos sa'yo? Bakit niya gagawin yon? Gusto niya na magkaanak ako sa'yo. Ano sa tingin mo? Gagawin ko. Parang nakita na kita. Dati saan man? Ethan, saan mo nga ba ako nakita? Naalala mo ba? 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka na ba sa ang tahimik na hardin? Hindi pa. Bakit mo na itanong? Noon, may nakilala ako. Anong klaseng tao? Isang taong kayang magbigay sa akin ng kapayapaan. Mayroon siyang amoy. Nakatulad ng sayo. Nandyan si Ethan. Huwag niyo siyang pabayaang makatakas. Hulihin niyo siya. Tigil. Diyan, saklolahan niyo siya. Huwag kang tumakbo. Tumigil ka. Ang bulaklak ko. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Mag-isa lang si Ethan ngayon. Kung hindi natin siya tapusin ngayon, tayo ang mamamatay. Habulin niyo siya. Naglalaway ka ng dugo. Anong ginagawa mo? Ito ay itim na licorice. Napakabisa nito sa pagpapawala ng sakit at pagtigil ng pagdurugo. Pero, kung hindi kontrolado ang dami, ito ay nakamamatay na lason. Kahit isang elepante, ay agad-agad na mamamatay. Hindi ako nagbibiro. Aalis na ako. Para sa'yo itong kahon. Gamitin mo isang beses sa isang araw. Kasing laki ng isang gisantes. Gagaling ka sa loob ng 1 linggo. Kaya, ang taong iniligtas ko noon, siya pala iyon. Kaya pala ako ay, kapalit lang pala ng babaeng iyon. Matagal na akong hindi nakakita sa kanya. Sa mahabang panahon, sa puso ko. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ako ay nagbabalak. Sinasadya kong akitin siya. Karapat-dapat ba akong makatanggap ng tunay niyang pagmamahal? Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay, ako ang nasa tabi mo, ngayon. Ethan, gusto kita. Ano ang tawag mo sa akin? Ethan, Tawagin mo ako sa pangalan ko. Ethan, Tawagin mong Ethan. Ethan. Ang paulit-ulit kong paglaban ay hindi kayang tumagal laban sa pagmamahal niya sa sandaling ito. Ayokong maligaw sa damdamin, ngunit ako'y lalong lumulubog. Ethan, aalis na ako. Sabihin mo sa akin. Bakit gusto ni Isabel na magkaanak tayo? Gusto ni Ginang Kin na magkaroon ulit ng anak na lalaki si Isabel. Pero hindi niya kaya. Kaya lumapit siya sa akin. Kahit na hindi siya makapagkaanak. Bakit pa niya pinilit kang magkaanak? Siguro, naisip niya na dahil may asawa na ako, wala na akong balak sa iyo. Kaya nga lumapit siya sa akin. So, mayroon ka bang balak sa akin?
Ethan. Sa tingin ko, mali ang tanong mo. Marami ng masamang ginawa si Isabel. Pero ang pagpapaano sa'yo na magkaanak tayo ay hindi naman pala masamang ideya. Vera. Sana ay magkaanak tayo. At pagkatapos, Makasama mo ako. Hayaan mong alagaan kita. Habang buhay. Ethan. Huwag kang masyadong mabait sa akin. Dahil, ginagamit lang kita. Ako ay itinakdang sasaktan ka. Isabel. Nagtagumpay ba kayong dalawa? Kagabi. Alainan, Wala kang naibulgar, di ba? huwag kang mag-alala, Isabel. Gaya ng iniutos mo. Kagabi, binendisyonan ko si Ethan. Akala niya, ikaw lang iyon. Hindi ko ito kayang tanggapin, Isabel. Palagi mo kaming inalagaan ng maayos, ni Leo at ako. Kaya ang pagtulong sa'yo, ang pinakamaliit na magagawa ko. Ayaw ko ng pera. Matapat ka nga, aminin ko. Pero Isabel, mukha kang maputla ngayon. Pula ang mga mata mo. Ayos lang ba ang lahat kagabi? Kagabi, masyadong malakas ang hangin. Nagkalampag ang mga bintana, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Tungkol naman kay Ethan. Mabuti naman siya sa akin palagi. Kagabi, epekto lang iyon ng gamot. Hindi ako nagrereklamo. Mabuti naman. Anong problema? Natatakot ako baka kagabi. Medyo masyadong magaslaw siya. Pasensya na, Isabel. Ang ibig kong sabihin, yung gamot na ibinigay mo sa kanya ay masyadong malakas. Kaya si Ethan ay parang isang hayop sa akin. Kayong dalawa. Ilang beses kagabi? 1, 2, 5. Hindi na. Ayaw kong marinig. Well, Isabel, kung maaari, kailangan kong pumunta sa sisi. Masakit na masakit ang tiyan ko. Ethan. Bakit mas gusto mo pang hawakan ng isang estranghero? Kaysa hawakan ako. Ethan, Isabel, Si Ethan ay laging isang taong hindi nagpapakita ng ngiti. Kaya bakit siya napakabait kay Vera? Di ba pwede kang tumingin sa dinadaanan mo? salamat Ethan. Mag-ingat ka. Naipit lang ang bukong-bukong niya. Bakit napaka-concern ni Ethan? Sinabihan pa niya itong mag-ingat. Posible kaya? Mahal. Mahal, nandyan ka ba? Imposible. Hindi pwede. Hindi niya ako kayang pagtaksilan. Hindi niya ako kayang pagtaksilan. Binibini, buntis kayo. Ano ang plano mong gawin? Gusto kong ipanganak ang sanggol. Nahulog ka na sa pag-ibig kay Ethan. Sa puso ko, ikaw lang ang isa. Magkaanak tayo. Tapos ano? Samahan mo ako. Hayaan mong alagaan kita. Habang buhay. Hindi ko alam. Pero siya at ako. Kami ay hindi na mahihiwalayan. Iniligtas ko ang buhay niya. At iniligtas niya ako sa isang desperadong sitwasyon. Habang masinusubukan kong lumayo. Lalo kaming nagiging magkadikit. Binibini, kung talagang gusto mo siya, bakit hindi mo muna subukang mag-move on? Subukan mong magtiwala sa kanya ngayon lang. Hindi pa oras. Ang tagal ko nang hinihila ito kasama si Isabel. Oras na para isara ang lambat. Vera. Vera.
Isabel, maghiwalay na tayo. Sawa na ako sa ganito. Hindi, hindi. Mahal, mahal pa rin kita. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Pero hindi na kita mahal. O sa totoo lang, hindi kita minahal kailanman. Imposible. Kung hindi mo ako mahal, sino pa ang mamahalin mo? Isabel, buntis na ako sa anak ni Ethan. Pagkatapos ng hiwalayan ninyo, ako na ang babae sa bahay na ito. Isabel, umalis ka. Umalis ka. Ang mga pangarap ay kabaligtaran ng katotohanan. Ang mga pangarap ay kabaligtaran ng katotohanan. Ang mga pangarap ay kabaligtaran ng katotohanan. Isabel. Ang pagkakakilanlan mo bilang asawa ni Ethan at bilang ang batang ginang Chin ay isang bagay na nakuha mo sa pamamagitan ng pagtaya ng lahat. Hindi mo talaga ito pwedeng mawala. Hindi mo talaga ito pwedeng mawala. At hindi ka kailanman mawawalan nito. Isabel, ano nang nangyayari? Ang pangit ng itsura mo. Tapos na rin sa wakas. Lahat ng ito ay tapos na rin. Pirmahan mo ang kasunduang ito, at pera mo na ito. Ayokong pirmahan ito. Anong ibig mong sabihin? Kapag pinirmahan ko ang kontratang ito, malamang makukuha ko lang ang 1,000,000 piso. Pero kung hindi ko ito pipirmahan, mas marami pa akong makukuha. Sa tingin mo, maliit lang ito. Magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo kahit magkano ang gusto mo. Hindi sapat. Vera, sabihin mo sa akin, basta pipirmahan mo, ibibigay ko sa'yo ang lahat. Ang gusto ko ay hindi lang pera. Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang titulo bilang ang batang ginang Kim. Vera, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Isabel, noong ibinigay mo ang asawa mo sa akin, walang pumilit sa iyo. Paano mo hindi naisip na darating ang araw na ito? Vera, bruha ka. Anong lakas ng loob mong ipagkanulo ang pamilya mo? Hindi ka pababayaan ni Leo sa ginawa mo. Eh ano naman? Ethan, ang magpoprotekta sa akin. Lagi namang umiiwas sa babae si Ethan. Ang gabing iyon, dahil lang sa epekto ng gamot. Akala mo ba talagang sincero siya sa'yo? Nagpapanggap lang siya. Pero kagabi, siya mismo ang nagsabi sa akin na mahal niya ako. Hindi ordinaryong lalaki si Ethan. Dala-dala niya ang interes at karangalan ng kanyang pamilya. Ang mga nakatatanda sa pamilya Chin, hindi kailanman tatanggapin ng isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan. Pero sa tingin ko, mas mahalaga ako sa kanila kaysa sa iyo. Nabigyan ko si Ethan ng anak na babae, si Lily. At nasa likuran ko, ang buong Crawford Group. Anong meron ka para pantayan iyon? Naalala ko si Ginang Kim. Gustong-gusto ng apo na lalaki. Tinanong ko na ang doktor. Ang dinadala kong sanggol ay lalaki. Mabuti. Kung kaya kong, mapabuntis ka ng anak sa labas na iyon. Kaya ko rin. Pawalan siya. Tumabi ka. Leo, niloko ka ng asawa mo. Buntis siya sa anak ng ibang lalaki. Huwag mong hayaang makalusot siya. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Hindi mo ba naiintindihan? Nagtaksil siya. Ano man ang gawin niya, desisyon niya yon. Ano man ang mangyari, susuportahan ko siya. At ipagtatanggol siya. Pinili niya akong maging asawa niya. Kung matutulungan ko siya, masaya na ako. Leo, salamat. Kahit asawa niya, peke. Tao, tanggalin niyo ang dalawang baliw na ito, rito. Tao. Huwag kang mag-aksaya ng hininga. Walang darating. Sa tingin mo, ikaw pa rin ang batang ginang Kim.
Gusto mong magpakasal sa pamilya Chin, at maging ang batang ginang Chin, di ba? Sige. Tingnan natin kung papayag ang mga nakatatanda sa pamilya Chin. Papayag. Vera. Bago ka pa makapasok sa pintuang ito, may pagkakataon ka pang magsisi. Kung napagtanto mo ang pagkakamali mo, maaari kitang patawarin. Isabel. Lalo ka nang nagiging kahabag-habag. Ni hindi mo nga mahawakan ang babaeng karelasyon ni Ethan ng mag-isa. Paano ka nang ahas na dalhin? Siya mismo sa harap ko. Ma, iba na ito ngayon. Walang kwenta. Isa na namang mababang uri na walang kwenta. Sabihin mo sa akin, ano pa bang kailangan para tumigil ka sa paggulo kay Ethan? Ginang Kin, kailangan mong tanungin ang anak mo tungkol dyan. Ano ang ginagawa mo? Ginang Kin, magiging lola ka na. Oh. Halika, 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 umupo ka. Alam ba ni Ethan tungkol dito? Buntis ka na ngayon, huwag kang magpalipat-lipat ng lugar. Paano kung may mangyari? Lalo na, huwag kang lumapit sa babaeng iyon, masamang swerte siya, at wala namang magandang mangyayari. Ma, asawa ako ni Ethan. Sinabi ko sa iyo, kung hindi ka makapanganak ng lalaki, makikipaghiwalay ka kay Ethan. Sige. Madali lang ang hiwalayan, pero hindi ka ba natatakot na bawiin ng Crawford Group ang kanilang puhunan? Sigurado ka ba na sa iyo pa rin ang Crawford Group? Ano ang ibig mong sabihin yan? Ano? Lahat ng mga dalubhasa mula sa Crawford Group ay sabay-sabay na umalis. Pinakain at pinatira ng pamilya Crawford ang mga matatandang handal na iyon, tapos naglakas loob pa silang magtaksil sa akin. Ikaw pala. Walang hiya kang bruha. Ipinlano mong lumapit sa akin. Para makuha ang tiwala ko. Plano lahat iyon. Sa atin dalawa, sino ba ang walang hiya? Nanay, peke ito. Lahat ng ito ay ginawa lang ng bruhang Vera, gamit ang software. Huwag kang maniwala sa kanya. Mahal na mahal ko si Ethan. Paano ko siya magtataksil? Ganoon ba? So pa, hindi dapat malaman ni Ethan ang mga nangyari ngayon, o papatayin kita. Vera, kung ayaw mong maging payapa ang buhay ko, hindi ka rin mabubuhay. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan mong ginawa, Isabel? Hindi ka lang, isang inahing hindi mangingitlog. Mandaraya ka pa. Umalis ka na sa pamilya Chin ngayon din. Sige. Kung wala kang pakialam sa relasyon natin bilang pamilya, huwag kang magreklamo kung maging walang awa ako. Nanay, Lily lang ang laging minamahal mo. Mula ngayon, hindi mo na siya muling makikita. Isabel, si Lily ay laman at dugo ng aming pamilya Chin. Kahit umalis ka, hindi mo siya isasama. Isabel, ang ni Lily ay tumugma ng 79.9%. Ako ang tunay na ina ni Lily. Tita Vera, ikaw pala ang tunay kong nanay. Masayang masaya si Lily. Miss na miss kita, Tita Vera. Huwag kang umiyak. Ikaw ay si Serena. Isabel, walang hiya kang bruha ka. Ang tagal mo nang niloloko ang aming pamilya Chin sa mahabang panahon. Nanay, kahit ang mga ulat ng DNA ay pwedeng pekehin, huwag kang magpalinlang sa isang dayuhan. Lily, pwede ba bumalik ka muna sa kwarto mo at maglaro ng mga laruan mo? Mamaya na lang makikipaglaro sa iyo si Mommy. Ayos lang ba? MMHMM. Isabel, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kong dalhin si Lily para sa pagsusuri ng pagiging ama ngayon din. May lakas ka ba ng loob? Imposible. Talagang imposible. Si Serena ay patay na 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko ng personal ang kanyang huling hininga. Kung ganoon, maaari mo na lang akong ituring na isang mapaghiganting espiritu mula sa impyerno. Narito upang kunin ang iyong buhay. Paano ito nangyari? Ang tagal nating hindi nagkita. Aking mahal na kapatid, ang mga magulang natin, ay nagpakita sa aking panaginip noong isang araw. Sabi nila, miss na miss ka nila. At gustong-gusto kanilang makita. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang lahat. Serena, plano mo palang lumapit sa akin. Ay para lang sirain ako. At ang lahat ng pag-aari ko. Ngunit ang lahat ng iyon ay dati nang sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Ang kasunduan sa kasal sa pamilya Kin ay akin. Ang Crawford Pharmaceuticals ay akin. Ang pagmamahal ng ating mga magulang ay dati ring sa akin. Ang iyong masaya at puno ng tagumpay na buhay ngayon ay dapat na lahat ay sa akin. Isabel, hindi kita pinaghihigantihan. Hindi kita pinaghihigantihan. Ibinabalik ko lang ang lahat ng dati nang sa akin.
Vera, gusto kitang pakasalan. Ethan, may nakita akong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Vera. Serena Crawford. 5 taon na ang nakalipas, si Serena Crawford, ang panganay na anak ng pamilya Crawford, ay pinagbintangan ng kanyang ampon na kapatid na si Isabel Crawford. At mula noon ay nawawala na siya. Hindi nagtagal, si Isabel Crawford ay nanganak kay Lily. Kinuha niya ang pagkakakilanlan bilang panganay na anak ng pamilya Crawford at pinakasalan ka. Si Serena Crawford naman ay sumailalim sa plastic surgery para maging ang Vera na kilala mo ngayon. Bulaklak ko. Ito ay itim na licorice. Mabisa ito sa pagpapaginhawa ng sakit at pagpapahinto ng pagdurugo. Kaya ang nagligtas sa akin noon ay siya pala at ang pakakasalan ko rin ay siya. Hindi dahil huli na ang pagmamahala natin. Ito ay isang muling pagkikita. Serena, ang hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Mamatay ka na. Mahal, ayos ka lang ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dalhin niyo siya palayo. Pinagbabawalan siya na muling tumapak sa tahanan ng pamilya Kim. Ethan, tingnan mong mabuti, ang babaeng nasa harap mo. Ginamit ka niya, para lang maghiganti sa akin. Sa tingin mo ba ay tunay kanyang minamahal? Hindi kanya mahal. Alam ko, Kung alam mo, bakit ka ganyan ka-obsessed? Isabel. Salamat. Kung hindi siya naghiganti sa'yo, hindi ko sana siya nakilala. Kahit na ginagamit lang niya ako, sapat na yon para maging masaya ako. Tungkol naman sa kung mahal niya ako o hindi. Iyon ay kanyang desisyon. Dahil sa puso ko. Mahal ko siya. Siya lang ang mahal ko. Bakit? Bakit si Serena? Laging mayroon ng lahat. Samantalang ako'y laging nawawalan. Dahil hindi ko kailanman sinadya na saktan ang sinuman. At wala akong nagawang anuman, nalabag sa aking konsensya. Isabel, ito ang nararapat sa'yo. Serena, pakiusap, iligtas mo ako. Alam ko ang ugali ni Ethan. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi ako makakaligtas ngayong araw. Pakiusap, alang-alang sa ating paglaki ng magkasama, at sa pagiging kapatid mo ako, tulungan mo ako. Sige na, alang-alang kay nanay at tatay. Alang-alang kay nanay at tatay. CJ, Serena, ano ang ibig mong sabihin? gusto mong mabuhay? CJ, kung gayon, aminin mo sa ating mga magulang. Sabihin mo sa kanila ang bawat masamang bagay na iyong nagawa, isa-isa. Tingnan natin kung sila ay magpapatawad sa'yo. Sige. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ko dapat pinatay ang mga magulang na nag-aruga sa akin. Para lang makuha ang mga ari-arian ng pamilya Crawford. Karapat dapat akong mamatay. Hindi ko dapat personal na pinainom ng droga at pinagbintangan ng aking kapatid para lang makapag-asawa sa pamilya Chin. At talaga namang hindi ko dapat sinungalingan at ninakaw ang kanyang anak. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Huli na ang lahat. Hindi kita patatawarin. Gayon din sina nanay at tatay. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ethan, Ilabas siya. Opo, sir. Tara na. Huwag. salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko nang umalis. O, siya nga pala, Ron. Maaari mo bang ibigay ito kay Ethan? Aalis ka na lang ng ganito? Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ng harapan? Peke ang pangalan ko, peke ang pagkatao ko. Maging noong una akong tumuntong sa club, lahat iyon ay para lang gamitin siya. Ngayon, tapos na ang lahat. Lahat ng mga bagay na hindi totoo. Ay dapat ding maglaho ng magkasama. Vera, sinong nagsabing pwede kang umalis? Gusto mo talagang iwan ako, hindi ba? Ethan, pakisuyong hayaan mo na ako. Itinago ko ang katotohanan mula pa sa simula. Marahil ang ako na minahal mo ay hindi totoo. Ako ay hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. Sa totoo lang, kung magpapakalma ka at iisipin mo ng mabuti, hindi mo naman talaga ako minamahal. Nadala ka lang ng panlabas na anyo. Ikaw na makulit. Kahit na peke ang lahat ng ito.
Ano naman ang tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas? 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi ba? Ikaw ang taong hinahanap ko. Sinabi mo, ang itim na licorice ay may iba pang pangalan, hindi malilimutan. Sa wakas, talagang hindi kita malilimutan. Mahal mo ba ako? Ako kasi. Handa ka bang makipaglaro ulit sa akin? Kung ako ang manalo, mananatili ka. Kung ikaw ang manalo, irerespeto ko ang desisyon mo. Kung makukuha ko ang Joker mula sa halong-halong deck na ito, ako ang panalo. Kung hindi, ikaw ang mananalo. Gusto mo bang manalo ako? Ethan. Baliktarin mo na ang card. Maligayang bati. Nanalo ka. Kahit na ako ang nanalo. Gusto kong matalo sa'yo. Vera. Ang kapangyarihang magpasya kung ano ang mangyayari sa pagitan natin ay hindi kailanman nasa kamay ko. Lagi itong nasa sayo. Maging ikaw lang. Mabuhay ka sa buhay na gusto mo. Mahalin mo ang gusto mong mahalin. Nandito man ako, wala. Ikaw ang gusto kong mahalin. Hello, Isabel. Nanay, tulong. Nagre-rebelde si tatay. Lily. Ano nang nangyari? Nanay, sobrang namiss kita ngayong araw. Gusto kong hanapin kaninang umaga, pero si tatay, ikinulong ako sa bahay. Kung hindi ako, lumabas sa bintana, nandyan pa rin ako, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Lily, ang sama mo naman. Hello, Ethan. Lily, satsatera ka. Ang lakas ng loob mong magsumbong sa akin. Mahal, ano ba tong drama na to? Tingnan mo, 12 oras ka sa trabaho, 8 oras sa pagtulog, 4 na oras na lang ang natitira para sa akin. Bukod pa riyan, kailangan mo pang maglaan ng oras sa pangalawang baby at kay Lily. Nanay ko siya. Kung ayaw mo, hanapin mo nanay mo. Asawa ko siya. Mahal, pero hindi mo pwedeng kulungin si Lily. Hindi ba't ako rin ay nakakulong sa bahay, sa paggawa ng gawaing bahay, kaya ikinulong ko siya, patas lang. Para hindi siya makapuslit para makita ka. Ang oras na ginugugol niya sa'yo ay higit pa sa akin. Tara na, uwi na tayo. Dahil hindi gumagana ang pamilyang ito nang wala ako. Nagkagulo-gulo na, kaya ngayong araw, magbabakasyon ako. Tara, lumabas tayo at maglibang. Ang galing, tatay, magandang diskarte yan. Ha? Ang isang araw na pagliban ay hindi masama. Tara, magbonding tayo bilang pamilya. Tara na. Nanay at tatay, mahal ko kayo, huwag na tayong maghiwalay.